Isang Chinese Communist Party committee sa northeastern region ng China ang nagpost ng isang video na nagbabanta na gagamit umano ng mga nuclear bombs ang komunistang bansa laban sa Japan kung makikialam ito sa pinaplanong pagsalakay ng Chinese military sa Taiwan. Ang Baoji Municipal Committee, isang otoridad ng CCP sa lalawigan ng Shanxi, ay ang nagbahagi ng nasabing 5 minutong video na orihinal na naipost sa isang Chinese video sharing platform na Zigua. Nanawagan ang tagapagsalaysay sa nasabing video na dapat umanong gumamit ang China ng mga weapons of mass destruction laban sa Japan upang sumuko sila sa pangalawang pagkakataon. Bagamat ang orihinal na video ay natanggal na pagkatapos makita ito ng mahigit sa 2 milyong mga viewers, na-upload naman ito sa Twitter ng isang human rights activist na si Jennifer Zeng at mayroon na itong English subtitles. Sinabi sa video na, "When we liberate Taiwan, if Japan dares to intervene by force, even if it only deploys 1 soldier, 1 plane, and 1 ship, we will not only return reciprocal fire but also start a full-scale war against Japan. We will use nuclear bombs first. We will use nuclear bombs continuously until Japan declares unconditional surrender for the second time. What we want to target is Japan's ability to endure a war. As long as Japan realizes that it cannot afford to pay the price of war, it will not dare to rashly send troops to the Taiwan Strait." Noong 1964, idiniklara ng China ang tinatawag na No First Use o NFU policy na nangangakong hindi ito gagamit ng mga nuclear weapons sa pakikipagdigmaan maliban lamang kung una itong aatakihin ng kalaban gamit ang mga nasabing bomba. Ang NFU policy ay nagbabawal rin sa China na magpakawala ng mga weapons of mass destruction sa anumang bansa na walang mga nuclear weapons. Ngunit sa kabilang panig naman ay nireject ng NATO ang mga panawagan na i-adapt ang NFU policy dahil maaari umano itong gumamit ng nuclear weapons para sa mga tinatawag na preemptive nuclear strikes. Samantala, ang Japan ay hindi nagmamay-ari ng anumang nuclear weapons, ngunit suportado ng kanilang bansa ang potensyal na paggamit ng mga nuclear weapons mula sa Estados Unidos. Binanggit din sa video ang panawagan sa tinatawag na Japan Exception Theory na nagsusulong sa pagbago sa NFU policy ng China at layo nitong magkaroon ng exception ang batas. Sinabi rin sa video na mula nang pirmahan ang NFU, ang pang-internasyonal na sitwasyon ay nagbago ng malaki. Sa katapusan ng video, nangako ito na parurusahan ang Prime Minister ng Japan na si Yoshihide Suga, dating Prime Minister Shinzo Abe at Deputy Prime Minister Aso Taro at muling sakupin ang mga isla ng Diaoyu at Ryukyu. Samantala, ang Vice Presidente ng Taiwan ay nagbigay ng isang matinding mensahe laban sa China noong nakaraang linggo at nangako itong hindi kailanman ikokompromiso ang soberanya ng kanilang bansa at hindi rin nila aatrasan ang military pressure at mga ginagawang pananakot ng China sa isla. Ang naging komento ng Vice Presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te ay maaari umanong maging dahilan upang magalit ang komunistang otoridad sa Beijing na kung saan ay patuloy na naninindigan na ang Taiwan ay bahagi ng China at wala umano itong karapatan na isulong ang isang malayang estado ayon sa mga eksperto. Sinabi ni Vice President Lai sa kanyang mga audience sa isang symposium na inorganisa ng isang political group na tinawag na Taiwan National Alliance na, "It is an undebatable fact that Taiwan is not subordinate to China."
Sinabi rin ni Vice President Lai na no one but the 23 million people who live on this piece of land are entitled to the rights to decide the future of the nation, at idinagdag nito na the two nations are not affiliated with each other. Mas pinatindi pa ng China ang pressure nito laban sa Taiwan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga military drills sa Taiwan Strait noong mga nakaraang linggo. Ang mga fighter jets ng PLA ay paulit-ulit na iligal na pumapasok sa loob ng airspace ng nasabing isla, at sa katunayan noong nakaraang buwan namataan ng Taipei ang mahigit sa 20 mga aircraft na lumipad sa kanilang ADIZ. Kasabay nito, maraming mga Chinese officials ang naglabas ng mga pahayag na nagbabanta tungkol sa political status ng Taiwan. Samantala, noong nakaraang Martes naman, ang Vice Foreign Minister ng China na si Li Yucheng ay naglabas din ng isang matinding babala tungkol sa kalayaan ng nasabing isla.